Magandang araw mga kabugtaw. Ang pamagat natin ngayon ay People of the Lie. Ito'y hango sa libro ni M. Scott Peck, no? Isang tanyag na psychotherapist sa Amerika. Una kong nakilala si Dr. M. Scott Peck sa libro niyang The Road Less Traveled no nabasa ko nung college ako. Ang sabi niya kasi sa Road Less Traveled, it is the road of pain that many people avoid. Later on, sumulat tuloy siya ng libro, itong People of the Lie, mga tao ng kasinungalingan. Ano bang pinapahiwatig ni Scott Peck dito sa People of the Lie? Uh, it is a study on evil, no? Itong People of the Lie. Kasi ang kasinungalingan ay isang uri ng uh, evil, kasamaan. Um, ang problema dito sa mga taong to, instead of facing their own failures, they would attack others. They would blame others. They would do name calling, no? Labeling, at para maitago lang ang kanilang kapalpakan or masamang hangarin. Pinili ko tong title na to kasi recently ang dami ko nakita sa mga post sa social media tungkol dito sa issue ng South China Sea at dinagdagan pa ng Senate hearing sa PIDEA leaks. No? Yung pag-raid sana sa condominium noon sa Rockwell kung saan daw nagpupulburon sina BBM at may mga kasama pang mga artista. No? O artista lang, no? Na sikat din na babaeng artista. At napanood ko yung hearing at klarong-klaro naman kung sino yung mga nagsisinungaling. No? Sabi ni Scott Peck, no? Itong pagsisinungaling daw ay isang sakit. Oh, talaga naman, hindi lang si Scott Peck, maraming mga psychologist at mga psychiatrists na nagsasabi na chronic lying, yung laging pagsisinungaling is a sign of mental illness. Sakit daw sa pag-iisip, no? Um, tulad nga nitong sa South China Sea kasi may insidente na naman nangyari bago lang at kababasa ko lang ng statement ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas na condemning yung water cannon incident and telling China to leave Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal. Bakit naman sila aalis doon? Una sa lahat, bakit pa tayo punta ng punta doon? Kasi itong si Tariela, pinapalabas siya na atin daw yun according to the international law. Claimant lang naman tayo doon. Isa sa mga claimant na napakaraming bansa. At yung Baho de Masinloc na yan, sinurrender na ng Pilipinas yan sa China noong 2012. Kasi claimant ka nga dyan, nagkaroon ng military standoff. In a military standoff, the first force that withdraws, surrender. So sinurrender na yun. Bakit ngayon? Nag-i-insist pa rin sila na atin yun at doon pa rin isa pa yung sa Ayungin Shoal na sinurrender na rin yun noong 1995. Pinabayaan na ng Pilipinas yun. Ngayon, nag-i-insist pa rin sila na atin yun at may agreement nga noon kay ERAP na kung humanitarian ang pagkain sa mga forces doon sa BRP Sierra Madre, pwede. Pero kung magtayo ka ng infrastructure doon, hindi pwede. Kaya nga binubomba sila ng water cannon, pinapaalis. At saka gustong-gusto nila niya, ipoprovoke. Pero ito makikita niya, kaya nga naisip itong People of the Lie. Ha? Itong gobyerno ni Bongbong Marcos, maraming post kasama ng Philippine Information Agency, etc. No? They're calling, pati yung House Speaker, they're calling for transparency. Kailangan daw klaro lahat. Parang contradictory kasi they're calling for transparency pero sila ang hindi transparent, sila ang hindi klaro, sila ang maraming tinatago. No? Tinatabunan nila yung mga kapalpakan nila, no? Ng kung anong-anong issue diyan sa South China Sea, kahit yung pag-challenge kay Bongbong Marcos na magpa-drug test, tinabunan din, nagkaroon pa ng
by bus daw doon sa Batangas na pumalpak naman. No? Imagine 1.8 tons tapos naging 1.2 naging 1.4 tapos na ngayon 1.2 tons. Pumalpak, nagbumirang. Nagpa-interview pa si Lisa Marcos, pumalpak din, nagbumirang din sa kanya kasi dapat ang layunin nun ay magpakaawa effect, lalong nagalit mga tao. No? Dinagdagan pa sa pagharas doon sa rally sana ng maisog sa Bulacan, no? Na talagang there was a systematic harassment, lalong nagalit ang mga tao. Dinagdagan pa yan ng ito, kalalabas lang sa social weather station, yung mga bilang ng Pilipinong nagugutom. So maraming kapalpakan, maraming korupsyon, yung sa loto, no, kung ano-ano pa. No? Tapos tinatabunan lang ng pagtawag ng transparency. Klarong-klarong kasinungalingan. Ito pa sa South China Sea issue. No? Ganon din sa Tariela, transparency. Tapos, the Philippine government daw, sabi ni Tonto Tariela, is committed to peace. Kung committed kayo sa peace, bakit dinagdagan yung EDCA sites? Bakit ang daming Amerikanong dumating? Bakit ang daming armas ang nag-stockpile dito sa Pilipinas? Saan ang peace doon? Parang yung fallacy ng Cold War ba? Na armed superiority for peace. Pag superior daw yung armas mo, may kapayapaan. Fallacy yan kasi the more you stockpile ng mga armas, the more na gusto mong gamitin yun, kaya mauwi talaga sa gera yun. Anong commitment to peace? Pinoprovoke niyo yung China, tapos yung mga kasinungalingan nyo, ginagamit yung pang international law na ako, may pagkaintindi rin ako sa international law, mali naman yung pagkaintindi nyo diyan. No? Pero para sa kanila, yan daw ay according to international law, sinurrender nyo na nga eh. No? Tapos hindi pa natin alam kung saan talaga yan ng 200 nautical miles EEC. At ang EEC ay hindi natin teritoryo. No? Kasi may mga lumalabas sa social media, may drawing, ano? Hindi mo, ilang beses ko na sinabi, hindi mo dinodrawing ang EEC mo, kailangan may actual survey ng NAMRIA, may proseso. Mag-submit ka sa United Nations ng technical data at sa Office of Maritime Affairs at doon pagdidibatihan yan kung okay na saka lang i-define ng UN body ang 200 nautical miles EEC mo. Hindi na nga natin napasurvey pero ayun, kasinungalingan. No? Talagang kasinungalingan. At ang talagang hindi naman nabahala kasi alam ko na rin yan eh. Yung sa Senate hearing ba, kasi parang tinatakpan nilang appointing authority nila. No? Sabi nga ni Captain Dado, napanood ko yung vlog ni Captain Dado, sinabihan niya si Bato at saka si Director Lasso, may mayor tayo, pinag-aaral tayo ng taong bayan. No? At may katungkulan tayo sa taong bayan. Alam ko, nung nagtuturo ako doon way back in the early 90s sa PMA, at that time, early 90s, ang ginagasto ng gobyerno sa bawat kadete at that time, mga 1.5 million pesos a year. Bawat kadete yan, a year. Ha? Imagine, ganyan kalaki. Kaya ako, pag nambagsak ako doon, talagang bagsak. Sabi ko, laki ng ginagastos ng gobyerno sa inyo. Tapos, hindi kayo nag-aaral. Bagsak. No? Kaya, yun. May joke na doon sa PMA, yung bull ring kasi, andun yung motto, courage, integrity, loyalty. After some time, nabubura na raw yung integrity tsaka loyalty, natira na lang courage, courage para magano. No? Pero yung pagsisinungaling ba, just to cover their appointing authority and to save their own selves, no? Mga sarili nila. Kasi kumikita sila doon sa posisyon nila. Laki ng sweldo nila, wala pa yung mga kickbacks doon. Kaya talagang they will move heaven and hell. Kaya tingnan mo, no? Imagine PDEA pa. Malaking problema ang druga sa bansa natin tapos ganyang mga tao ang nandyan. No? Kaya people of the lie. Nalala ko nung nag-aaral ako ng sinaunang Grego, under Father Ferriols, isa sa mga napag-aralan ko doon na, na dumikit talaga sa utak ko hanggang ngayon araw ay yung sa dialogo ni Platon, the Dialogues of Plato, sa isang sopista na si Protagoras. Isa siyang sopista. Usually mga sopista, ano yan, ay mga teacher, peripatetic, lumilipat-lipat ng lugar para magturo. Pero ang mga sopista, para kay Platon kasi, ito yung mga pilosopo na
mahilig gumamit ng mabubulaklak na salita, mahilig mambola, pero ang konsepto ay lutang sa hangin at hindi nakaugat sa lupa, no? At marami yan nga ng mga nabanggit ko na, no, yung mga statement ng transparency. Magaling sila maggamit ng salita. Actually, yung mga politiko magaling yan, lalo na sa panahon ng kampanya. Magaling mambola. Ako galit na galit ako sa pambobola eh. Sa mga naging estudyante ko, alam nila yan. No? Pag nambola kayo, bagsak kayo agad kayo. Kung hindi nyo alam, huwag na kayong sumagot. I will have more respect for you kaysa mambola kayo. Kasi marami sa atin, lalo ng mga Pilipino, no? Kahit walang alam, halimbawa may usap-usapan, kahit walang alam, talagang hihirit, makapagsalita lang para ipakita niya na may alam siya. Pero sa mga talagang nakakaalam, kitang-kita na wala silang alam kundi nagmamayabang lang. No? Parang masabi na may alam sila. Ganyan ang mga sophista. And there's so much sophistry in our society right now, especially when it comes to the issue of the South China Sea. Gumagamit ng mga mabulaklak na mga salita, no, na wala namang laman, kundi puro pambubula. Imagine you will call for transparency. Kayo dyan ang hindi transparent, kayo dyan ang hindi klaro. No? So, M. Scott Peck considers lying as evil. The same with laziness, katamaran. In fact, sa mga halimbawa niya sa libro niyang People of the Lie, no? Sabi halimbawa, tulad ng sa Vietnam War, no? Carpet bombing kaysa na surgically remove the enemies, they would carpet bomb and daming namatay, walang pili. Ganon din sa gobyerno, nakikita ko. Pag mababa yung tax revenue for the year, ang solusyon, taasan ang taxes kaysa ayusin ang koleksyon at lalo na alisin ang korupsyon. No? So laziness, katamaran. No? Traffic, matindi. Ang solusyon, color coding, parang carpet bombing ba? Kaysa ayusin yung 3 E's ng traffic. No? Yung engineering, education, saka enforcement. Engineering, corrupt, kaya ganyan ang mga kalye natin, mga traffic light, hindi gumagana. O, education, bulag nga, pwedeng kumuha ng lisensya eh. No? And of course, enforcement. The enforcement is corrupt, kaya wala rin galang sa mga traffic enforcement. Kaysa ayusin yan, color coding na lang, na nagkakaroon pa ng bagong source ng corruption. No? Lalo na sa mga enforcement. Laziness, instead of dealing with the problem. Actually, yung mga evil people, according to M. Scott Peck, do not deal with the problem, but they blame others. No? Then they would resort to name calling and labeling. Interesante ito kasi napanood ko yung interview ni M. Scott Peck. Isa daw sa mga nag-inspire sa kanya para isulat tong librong ito ay nung 14 years old pa lang siya, 14 anyos, nung napanood niya yung speech ni Senator Joseph McCarthy. Eh, alam naman natin na si McCarthy, known for McCarthyism, meaning witch hunt, no, ng mga komunista o yung pinagdududahan na komunista. No? Masama ekonomiya, so isisi na lang sa mga komunista sa American society. So blaming, no, sinisisi. Tulad nga, kayo ang provoke ng provoke sa China, tapos ngayon sisihin niyo yung China. Tapos kung ano pang makukulay na salitang ginagamit nyo. No? May international law. Sa mga tao na nakakaintindi ng international law, lumalabas kayong bobo. O hindi lang bobo, kundi sinungaling, no? At mandaraya kasi hindi ganyan. No? So bakit ganito? Kasi itong pagsisinungaling daw ay is a form of mental illness. Eh, no? Of course, it is evil, but M. Scott Peck as a psychiatrist, no? Hindi mo maiwasan mag-diagnose siya kasi mental illness nga. Inamin rin ni M. Scott Peck na may mga mental illness na sanhi ng biomedical factors tulad ng hormonal imbalance, no? Pero ito ay in cases like that, sabi ni M. Scott Peck, magpatingin sa doktor, no? Kasi may gamot diyan, may mga maintenance diyan. Pero sa psychological na mental illness, usually daw, sabi niya, this begins at home kasi napakasinungaling ng daming sinungaling sa Pilipinas eh. Tulad nung tagal na yun, yung
Little League Baseball na napahiya tayo na nilagyan natin ng mga players doon na hindi naman qualified sa criteria ng Little League, no? So, nakakahiya. O yung take it, yung sa sobre na ng, ano ba yung binibining Pilipinas ba yun dito sa play. No, kahit saan, no? May korupsyon, may pagsisinungaling, no? It begins at home down. No? Lalo na kung may mga magulang na napakahigpit. Kasi sabi ni Scott Peck, children needs a model, not a punisher. In fact, may paper ako noon, pinesend ko rin sa isang seminar. Ang title noon is Values are caught, not taught. Yung mga values daw ay nahuhuli, hindi na pag-aaralan. Kasi usually mga value formation seminar, puro lecture. Hindi naman yun, wala yun. Pasok yan dito, labas yan dito. In fact, may kasabihan nga sa Pilipino, ang maling ginagawa ng mga matatanda para sa mata ng isang bata ay tama. So isa sa malaking factor din daw ng bakit maraming nagsisinungaling. Of course, nagsisinungaling tayo, maraming dahilan. Una, para hindi maparusahan, hindi mapahiya, no? At makaiwas sa mga obligasyon o sa consequences ng ating mga kasalanan. Pero malaking factor na dito ang reliyon. Kahit anong reliyon na nagpipresenta ng very, very punishing God. Kaya mga tao magsisinungaling na lang para makaiwas. Wala talagang magandang dinulot tong reliyon na ito. No? Um, sa bahay at sa paaralan. No? Sa paaralan, alam naman natin yan, daming cheating. In the first place, because there is something wrong with the testing pedagogy. No? True or false, fill in the blanks kahit college na. Kaya mag-cheat talaga yan. In fact, naalala ko nung una ako magturo, ang unang tinuro kong subject nun is Christian theology, Christian ethics. The day before ako magturo, binisita ko yung dati kong guro sa Christian ethics din, si the late Vitaliano Gorospe, isang Jesuita, patay na rin yun. Marami kaming kwentuhan kasi humingi ako ng mga tips sa kanya para paano magturo, lalo na ng Christian ethics. Pero yung sinabi niya sa akin, huling sinabi niya sa akin na talagang dumikit sa isip ko hanggang ngayon, you want them to learn about ethics, flunk them, fail them. No? Kasi si Vitaliano Gorospe, Father George, no? Talagang insist on hard work. Pero hindi ako nang babagsak para mambagsak lang, kundi kung in fact very kind ako, kung may effort lang naman pwede na yon, no? Yung pura personalis ba, kahit performing poorly sa academics, pero kung makita mo may effort, pwede nang ipasa yon. No? Nakuha ko rin sa mga Jesuita doon. Yung pagka maigpit or values are taught, not taught. Halimbawa, sa classroom, aircon. Yung isang estudyante, nainitan, basta lang tatayo, palamigin yung aircon, ang temperatura, o nalamigan, tatayo, hinaan yung temperatura ng aircon. No? Hindi mo lang iniisip kung yung mga ibang kasamaan niya, ibang classmate na nainitan mo, nalamigan. Kaya ako, may rules ako sa classroom. Nobody adjust the aircon the temperature without the permission of the class. Kahit ako, I have to ask permission from the class. Kung majority, then pwedeng i-adjust. Those are simple way to teach democracy. No? Na hindi pala tayo nag-iisa sa mundong ito because values are taught, not taught. No? And as Kartik said, people needs a model. If they want to be morally upright, they need a model, not a punisher. Sa lipunan natin yan, matataas na opisyal. No? Ano bang minomodel nila? Yung kayamanan nila na galing naman sa pera ng taong bayan. O yung adik-adik. Kung sa Miss Maharlika pa, addictus benedictus. No? Anong klaseng model yon? They need a model na critics. No? Kasi mga estudyante paraging criticize. Model, not critics. No? So, people of the light, sa issue ng South China Sea, sa Senate hearing, lalo na to sa issue ng South China Sea dahil mga Pilipino hindi pa nag-iisip. Ang dami nilang kasinungalingan na nilalabas, commitment to peace, harassing of China, bullying, greed of China. Ang totoong may greed yan, ito, kababasa ko lang ng synopsis na pinalabas si Raymond Powell, no?
Why do we have to care about the Indo-Pacific? Anong pakialam niyo dito? Ang layo niyo. Ang teritoryo, I mean, region namin to. Kasi ito, ang nakikita ko behind the scene, yung interest ng Amerikano dito, tapos sabi nila freedom of navigation. Parang nakikita ko behind that yung mafia mentality ba, na kumukolekta ng protection money every end of the month. Protection for what? Protection from them. Di ba, mga mafia sa Amerika, ganun. Kung may restaurant ka, may store ka, oh, sa every week or end of the month, pupunta yung mafia, magkukolekt sa iyo ng pera. Para saan? No? Protection daw. Protection para sa kanila. Kasi kung hindi ka magbibigay ng pera, susunugin yung store mo o bubugbugin ka. Ganon ang gusto ng kano dito sa South China Sea na lahat ng mga barko dyan, kukutungan nila may protection money. Mafia talagang utak ng mga to, no? So, kasinungalingan na naman, freedom of navigation. Magaganda, mabubulaklak na mga salita. Peaceful region, no? Commit. Ito pa, hindi ko talaga malunok yung commitment to peace na sinasabi ni Tonto Tariela. No? Commitment to peace, yun nga sinasabi ko, nagbi-build up kayo ng mga forces, mga armas. Tapos pinoprovoke yung China. No? Sabihin niyo pa, umalis dyan. Bakit sila alis dyan? Di alis yan. Sinurrender na ng Pilipinas yan eh. So, seryoso, no? Pero itong pagsisinungaling, kasi talamak na sa panlipunan na nivel at saka sa personal na nivel, no? Paano ba natin magagamot to? Kasi sabi ko nga si M. Scott Peck isang doktor eh. So, he's looking for a cure. No? Sabi nga, first of all, imagine mo siya, itong People of the Lion, ito eh, 19, ang roadless travel kasi 1978. Ang People of the Lion is 1983. Hmm? And at the time, sinabi, 6 out of 4 persons are suffering from mental illness. Kahit yung 4 na yan na natira, once in a while, they had a bout with mental illness. May mga sumpong din, ano? No? Normal yan, lalo na sa isang modern society na grabe yung stress, no? Sa trabaho, sa keeping up with the Joneses, you know, sa mga anak, mga relasyon, grabe at hindi ang stress. Sa traffic, no? Pag-commute pa, no? It's very, very stressful. So, hindi talaga maiwasan na ang isang tao maaaring mag-breakdown. May sinulat din ako article noon eh. Ano, nakalimutan ko ng title pero ano yun, in reaction to the mass shooting sa Amerika, basta lang mag-breakdown, mamaril. Kasi yeah, because there was a movie on that, si Michael Douglas, ang pamagat, Fallout. No? Talagang hindi na kaya yung stress ng lipunan. So yun, basta na lang siya namaril. No? Sa kung biomedical, ang problema, sabi nga ni Scott Peck, sige pumunta ng doktor. Pero kung psychological, ang unang hakbang daw dito ay to acknowledge that I have a problem. Kahit sa mga group therapy, halimbawa sa Alcoholic Anonymous, yung 10 steps, no? The first step, hindi lang ginagamit sa Alcoholic Anonymous yan. Sa iba pa sa mga drug addiction, kung ano-ano mga problema. The first step always is, I have a problem and I need help. To acknowledge that you have a problem. Kasi yung chronic lying nga, no, is a sign of mental illness. No? So I have a problem and I need help. Yan talaga. In fact, very Freudian yan eh. Kasi sa Freudian psychotherapy, yan din ang first step eh, to acknowledge that one has a problem. Kahit sa Pilipino, may kasabihan, mahirap gisingin ang gising. Mas madali pang gisingin ang tulog. No? Pero yung nagtutulog-tulugan, unless inamin niya na may nagtutulog-tulugan sa yun, saka siya magising. Kaya seryoso tong problema kasi baka mauwi sa giyera tapos marami naman kasi mga Pilipino nga hindi nag-iisip kaya naniniwala sa mga mabulaklak. Mababa ang Pinoy eh. Sinabi ko na yun noon nung binasa ko si De La Costa. Filipinos have no genius for philosophy. The mind is abstract kaya pipiliin magbasa ng comics kaysa magbasa ng nobela kasi sa comics may imahe na hindi na kailangan mag-imagine sa nobela mag-imagine ka pa. No? Kaya naniniwala sa mga mabulaklak ng mga salita, ng mga propaganda, ng mga sopista. Tulad ni Anyo, ni Tagliela, ni Gibo, no? Commitment to peace.
harassment of China, no? The appeal to the sa palase ano yun, argumentum ad misericordiam, appeal to emotion rather than reason, but that it works for the Filipino kasi very emotional yung Pilipino. Yun ang palabas natin nung nakaraan, no? Super senti na puramentado pa mga Pilipino. Delikado to ang nangyayari sa lipunan natin, lalo sa Senate, matataas na opisyal talagang nagsisinungaling. No? Gusto kong tapusin tong palabas natin ngayon sa isang kwento na nabasa ko nung high school ako, siyang short story ni Voltaire. Ang pamagat ng The World as It Goes. Yung kwento doon, high school ako nabasa ko yun eh. Napaka-corrupt na ng mundo, napakasama na gustong sirain ng Diyos ang mundo. Pero bago sirain, gunawin ang mundo, nagpadala siya ng anghel to make a probe para mag-imbestiga. The angel disguised himself as an ordinary mortal at nag-ikot-ikot siya, nakipagsalamuha siya sa iba't ibang sektor ng lipunan, mga matataas na tao, mga politiko, mga general, mga obispo, hanggang sa mga street sweeper. No? Pagkatapos ng probe, pagbalik niya sa Diyos, ang rekomendasyon niya sa Diyos ay, huwag mo na silang sirain. Don't destroy them because they will destroy themselves dahil sa sobrang kasamaan. Maluluto sa sariling mantika. Kahit yung sinaunang Grego na pilosopo na si Heraclitus, no, na nagsabi, man's character is his fate. Pwede rin natin masabi sa lipunan, a society's character is their fate. Yan ang magiging kapalaran nila. So ito na tinotolerate natin itong kasinungalingan sa lipunan natin, itong propaganda, naniniwala tayo sa mga mabulaklak na salita, ito yung kapalaran natin. Ito yung magdadala sa atin sa giyera, sa pagkasira, sa distraction. Maraming salamat kay M. Scott Peck. Ako na-inspire ako sa taong to. Namatay na siya matagal na. No? Sa dalawang libro, The Road Less Traveled and People of the Lie. No? Na pinapakita yung kasamaan ng pagsisinungaling at pero may gamot sabi ni M. Scott Peck, no? Pero hindi natin inaasahan na itong mga nandun sa gobyerno ay mag-acknowledge I have a problem, I need help, no? Kundi tayo mismo na lang na because sa ano bang hindi ako magaling sa Biblia eh. Ano ata 'yun? Basta a light has shone in the darkness and darkness has not overcome it. Sa John 'yun eh. Nakalimutan ko na verse ano. Nasa huli ang katotohanan pa rin ang mananaig.